ating mga cellphone. Unang awitin po dito sa page 114. Hallelujah, praise our Father. Hallelujah, praise our Father. Ready? Sing. Hallelujah, praise our Father, from the heavens praise His name. Praise our Father in the highest, all His angels praise proclaim. All His souls together praise Him, sun and moon and stars on high. Praise Him, oh yeah, well heavens and the clouds above the sky. Let them praise us, give our Father, for His name alone is high, and His glory is exalted, and His glory is exalted, and His glory is exalted, far above the earth and sky. Let the praises give our Father, they were made at His command, and forever He established His decree shall ever stand. From the earth, oh, praise our Father. Oh, ye clouds, ye dragons all, hail and snow and vapor, stormy winds that hear Him call. Let the praises give our Father, for His name alone is high, and His glory is exalted, and His glory is exalted, and His glory is exalted, far above the earth and sky. All ye fruitful trees and cedars, all ye hills and mountains high, creeping things and beasts and cattle, birds that in the heavens fly, on the earth and all ye people, princes great, earth judges all. Praise His name, young men and maidens, aged men and children small. Let them praises give our Father, for His name alone is high, and His glory is exalted, and His glory is exalted, and His glory is exalted, far above the earth and sky. Susunod pong awitin dito sa page 448. Standing on the promises. Standing on the promises of Christ my King. Ready? Sing. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the holy storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing
standing on the promises of God, my Savior, standing. I'm standing on the promises of God, standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword, standing on the promises of God, standing on the promises of God, my Savior, standing. I'm standing on the promises of God, standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God, standing on the promises of God, my Savior, I'm standing on the promises of God. Tayo po'y magsitayo. Pangunahan po ni Father Alvin. Muli po tayong manalangin at ipo natin ating mga ulo at ipigit natin ang ating mga mata. Muli mo kami pinagkatipon sa araw na ito, dakilang Ama, upang sambahin ka namin sa Espiritu at saka sa katotohanan. Bigyan mo sanang katahimikan at kaayusan itong aming pagtitipon. Na sana buksan mo ang mga puso at kaisipan ng bawat isa sa amin, lalong-lalo na ang magbibigay ng pag-aaral sa banal na kasulatan na siyang makapakaragdag sa aming kaalaman at ganoon din ang mensaheng ipagkakalob ng aming kapatid na siyang magpapatibay sa aming pananampalataya. Ano nga na ang galit na pinapaabot mo sa ibang lugar, huwag mo sana ipahintulot dito sa lugar na ito na sana panatilihin mo sa amin ang magiging tapat sa paglapit at panalangin sa iyo, dakilang Ama. Bigyan mo siya ng katahimikan at kapayapaan itong bansa namin. Tulungan mo sana ang namumuno ng bansa namin upang mabigyan ng kalutasan lahat ng problema ng bansa namin. Dakilang Ama, na sana itong aming bansa, bigyan mong kalutasan ang lahat ng nangyayari sa bansa namin. Anumang kalamidad, pinapaabot mo na sana, huwag mo sanang paabot dito sa lugar na ito. Na sana, dagdagan mo pa ang aking pananampalataya, ang bawat isa sa amin. Dakilang Ama, ang lahat-lahat kung ito yung pinapaabot namin sa iyo itong kapasalamatan na ito sa pamagitan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sa po pong awitin bago ang banal na pagbabasa ng mga Brother Jojo. Send the light. There's a forecast ringing all the restless waves. Send the light. Ready? Sing. There's a cold comes ringing on the restless wave. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light.
blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us pray God grace will everywhere abound. Send the light, send the light, and a Christ-like spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Ay, pwedala ako dito sa banal na pagbabasa, pangunahan ni Brother Amor. Bye. Sige ba? Magandang umaga po. Tayo po magbabasa dito sa Titus chapter 3 verse 3 hanggang 7. Sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan, na namumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, mga napupuot at tayo nagkakapuotan. Ngunit nang mahayag na ang kagandang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa sa saktubiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang niligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo, na kanyang ibinuwas sa sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Dito lang po. Isang awit din pa po bago ang Bible study ni Brother Bernard. Page pa 673. Prodigal, God is calling the prodigal. God is calling, prodigal come without delay. Ready? Sing. God is calling the prodigal come without delay. Hear, oh, hear him calling, calling now for thee. Though you wandered so far from his presence, come today. Hear his loving voice calling still, calling now for thee. Oh, weary prodigal come, calling now for thee. Oh, weary prodigal come, patient, loving, and tenderly still the Father's pleads. Hear, or hear him calling, calling now for thee. Oh, return while the Spirit in mercy intercedes. Hear his loving voice calling still, calling now for thee. Oh, weary prodigal come, calling now for thee.
come. Come, there's bread in the house of thy Father, and to spare. Hear, oh, hear him calling, calling now for thee. Lo, the table is spread and the feast is waiting there. Hear his loving voice calling still, calling now for thee. Oh, weary prodigal, come, calling now for thee. Oh, weary prodigal, come. Pidada ako dito sa banal ng pag-aaral pa ni Brother Bernard. Sa isang magandang umaga po sa mabiyayang araw po ng Diyos sa ating lahat mga kapatid sa pananampalataya. Ang tatalakayin po natin ngayon mga kapatid is biblical history. Yun po ang natin ngayon, topic natin. Balik na po sa kasaysayan ng Biblia kung saan tatalakayin po natin yung naging pagkakilanlan po sa mga taong pinili ng Diyos nung una. Ano po ibig sabihin? Hindi na po ako dito. Meron po kasing, ayun, sa biblical history nga po, sa kasaysayan po tayo. Ito yung mga nakakaantok. Lalo na, nag-aaral tayo noon. Sa biblical history, pagkakilanlan po, yun nga po, ulitin ko, yung pagkakilanlan po na ibinigay sa kanila doon sa mga taong unang pinili ng Diyos. Kung saan, meron pong Hebreo. Yung pagkakilanlan po sa kanila bilang mga Israelita. At yung pagkakilanlan po sa kanila bilang mga Hudyo. Titignan natin, hindi ba pare-pareho lang yan? Diba? Hebreo, Israelite, Jews, hindi ba pare-pareho yan? Talagay po natin. Ayun po pag-aaralan natin. Kasi marami nga naman po kahit na po ako nung una. Hindi ko po alam ang pagkakaiba ng Hebreo, Israelita, at mga Hudyo. Akala ko hanggang sa mga bagong panahon, pwede mong gamitin kahit alin dyan. Hindi na din pala. Kahit pa nung panahon nila, kahit pa nung first century, hindi na po sabay-sabay na ginagamit yan. So, sino-sino po ba ang mga ito? At kailan po ito? Mga unang nabanggit. Actually, ang Biblia po, ginamit po itong mga termine na to, spesipiko sa bawat panahon pong ginalawan ng mga tao ito, ng mga karakter na ito. Ang mukha po, ito, ng panahon po ni Abraham. Ang katawagan po sa mga tao na sinasakop ng panahon ni Abraham ay mga Hebreo. Okay lang naman po. Diyan po, kikita natin sa Genesis 14:13, diyan po unang lumabas yung pangalan Hebreo o yung katawagan Hebreo. Doon naman po sa Exodo, nung ilabas po ni Moses ang mga Israelita from bondage, doon naman po sila unang tinawag o nabanggit yung salitang Israelites o mga Israelita sa Exodo 3:10. Ang Exodo, ang librong Exodo, pumapatungkol po sa kaalaman po, lalo naman ng mga bago natin sa alip, ito po ay patungkol sa pagkakalabas ng mga Israelita mula sa pagkabihan sa Egypto. Tapos, hanggang sa mga bagong panahon, tinawag na silang mga Hudyo. O, nakikita na yan, doon sa John, 19:19, 19:19. Doon naman nabanggit na yung salitang Hudyo, pero titignan mo, isang nasyon lang naman yan, di ba? So yun naman ang naalamin nila. Dagdag lang naman po sa kaalaman natin dito sa Church of Christ Dolores. Part 1, boy, beginning. Diyan po sa Genesis 14:13, ang kwento po dito sa Genesis 14:13, kung saan po yung kapatid ni Abraham, na huli po ng mga kalaban nila. Nabihag po siya. Kung saan dito, merong isang nakatakas sa mga nabihag na yun, pumunta kay Abraham at nagsumbong na nabihag yung kapatid ko.
doon po binanggit ng unang-una yung salita na si Abraham po ay tinawag na Hebrew. Diyan po sa Genesis 14:13. Pangalawa pa po, hindi po ang Hebreo ay hindi po tumutukoy sa kaharian, tribo, o pagkakilanlan sa isang nasyon. Hindi, parang Pilipino, hindi ganun. Hindi yun ang ibig sabihin ng salitang Hebreo. Ito'y tumutukoy actually sa isang pamilya lang, sa isang tao at sa isang pamilya lang. Ayan, ang ibig sabihin ng Hebrew, to cross over. Yun ang ibig sabihin ng Hebrew. Which is fit na fit po sa karakter ni Abraham. Okay. Kasi po, si Abraham ay galing po sa lugar ng Ur. Ayan po, makikita po yan sa Mesopotamia. Na sa makabagong panahon po, ito po ang tinatawag na bansang Iraq. So, dyan po nag-originate si Abraham. Hindi po siya galing ng Kanaan, hindi siya galing ng Israel. Galing siya ng Ur na nasa bansang Iraq, papunta ng Israel kung saan nag-comply lang po siya sa pagkakatawag sa kanya sa pag-uutos ng Diyos sa kanya. Ur is in Mesopotamia, currently known today as the nation of Iraq. Yan po siya. Sa akin po na mag-travel, lakad-lakad mo po na. Ayan. So, isa po yan na sinasabi kapag Hebreo, who came from the old land, as going to new, crossing to the new, to cross over. Ayan o, the word Hebrew is often understood as someone who came from the other side of the land. Yun nga, pag tinawag ka nga na ibig sabihin, mga hindi kayo tagaroon dati. O, sa madaling salita, yan. Ito man ang ginagamit ng panahon ng mga sa Egypt. Pag tinawag kang Hebrew, ibig sabihin, outsider ka. Hindi ka galing doon. Hindi ka tagaroon. Discrimination. Ayan, kapag tinawag ka, Hebreo ka, ibig sabihin, hindi ka tagaroon talaga. Yun. Used to identify an outsider person. So, nakita ka. Kaya po niya, si Joseph the Dreamer, di ba, ibinenta po siya sa Egypto ng mga kapatid niya. Di ba, dahil pinagsesilosa siya ng mga kapatid niya, kunyari, pinatay, binigay yung damit sa tatay na puro dugo. Pero ang ginawa nila, binenta nila sa slavery. Sa mga merchant slavery yung slavers yung kapatid nila. Tapos nung napunta siya ng Egypto, tinawag siyang Hebreo. Hindi. Yan, ito yung kay Joseph the Dreamer. Nung napunta siya sa Egypt at tinawag sa kanya, Hebrew. Masanadan. Nung si Moses, ganun din naman. A Hebrew child. Kasi hindi naman siya Egyptian child di ba? Kahit nakuha siya, napulot siya ng prinsesa, hindi naman siya talagang Egyptian. Ngayon, anong tawag natin? Alien na, no? Pag sabihin nila, di ba, mga alien na? Yun na yung medyo maganda-gandang pakinggan. O ano ba, foreigner, expats, gano'n, di ba? Yun ang mga tawag at ginagamit ngayon. Noon kasi, yan ang ginagamit nilang kataga is Hebreo. Pero noong panahon na yun, hindi pa rin sila nabibilang o natatawag bilang nasyon dahil sa maliit na bilang nila. Gaman, yun nga, lumalaki man yung bilang nila, hindi pa rin sapat para tawagin silang isang bansa. So, trivia. Kung nga naman, ang Hebreo ay tumutukoy, since the Hebrew word in consensus as an outsider, then why they need to write the book name or address to this specific people? Ano nga naman ang sense? Bakit sumulat sa bagong tipan ng libro ng Hebreo? Kung ito naman pala, tumutukoy sa mga outsiders lang. Wala na rin naman palang Hebreo sa mga bagong panahon ng Israel. Kahit nung first century pa, nawala ang mga Hebreo. Bakit sumulat? Simple lang naman po ang sagot. Ito, nasa libro nito ni Brother Frank.
Ang Hebrew, sa mga bagong kung titignan niyo po, ibig sabihin, mga taong naniniwala sa isang Diyos. Mapalad po mga Hebreyo kasi sila po ang kauna-unahang grupo ng tao na tumanggap ng batas galing sa Diyos. Nakakita ng mga milagrong galing sa Diyos. Saan po? Nung pagkalabas nila ng Ehipto. From Egypt, from Hebrew. Kasi ang ibig sabihin po ng Hebrew pinapagkakilala nila, yun po yung origin nila. Kasi sila yung mga dating walang pag-aaring lupa o walang tinatahanang lupa, nag-migrate sa Egypt. Hanggang sa dumami sila, they become nation. Tapos nga, nagtuloy-tuloy yun, di ba? Yung 12 sons of Jacob. Si Abraham po, anak niya si Isaac, anak niya si Jacob. Tapos, si Jacob ay nagkaroon ng bagong pangalan. Pinalitan ng Diyos nung... Alam niyo yung kwento ni Jacob? Kasi deceiver si Jacob Pero, ayun na natin, dadaanan po natin yan mamaya. Hindi po alam kung sinong sumulat ng Hebreo sa Bagong Tipan. Pero bagaman kilala niya yung mga sinulatan niya. So yung foundation ng pagkakasulat nito, base din naman po sa katuruan ng mga apostoles. Hindi naman po lubihis. Bagaman hindi nakilala yung tao sumulat. Pero yung letter po nakapatungkol sa mga naniniwala. Dahil nga ang mga Hebreo, sila po ang mga kauna-unahang taong tumanggap ng tipan, kasunduan sa Diyos. At nakakita mga saksi ng milagro ng Diyos kung paano sila inilabas sa Egypto. Yung 10 plagues lahat ng miracle, parting of the Red Sea, sila po ang nakakita. Sila ang tumanggap ng 10 utos sa bundok ng Sinai. Kaya mapapalad po kung totoo sila mga Hebreo. Kaya po nung sinulatan sila, ano bang ini-emphasize nito? To emphasize the superiority of Christ over the old covenant. Ang sulat pala ng Hebreo para ipakita po sa mga Israelita, sa mga Hudyo, ang superiority ng Kristo. Bagamat hindi siya nag-exist noong unang panahon, mayroon pa palang mas lalong dakila. Kasi kung titignan natin panimula ng Hebreo, ng unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga magulang. Kung daan ipinapakilala po dito sa Hebreo, ang superiority kung sino ang Panginoong Jesucristo, bakit tayo kailangan maniwala sa Panginoong Jesucristo, ang importansya ng kanyang tipan. Ito nga, supremacy of Christ, the new covenant, yun nga po, yung bagong kasunduan. Ipinakikilala na mas may mga dakila pala, mas may dakila pa palang tipan at tagapamagitan ng tipan kesa doon sa mga nauna. Sino yung mga yun? Nandun na sila Isaias, nandun na sila Abraham, nandun na sila Moses, kung saan meron pa palang masigit, yun nga ang Panginoong Jesucristo. At ito'y sulat sa mga Hebreo na nataniman na ng malalim ng una. Kasi malalim na po ang tanim ng mga Hebreo. Dahil hindi lang sila nakarinig, saksi po itong mga to. Kaya matindi po ang paghawak nila sa doktrinang dala-dala nila. Ngayon, ipinapasok po ng sulat ng Hebreo na kilalanin ng mga Hebreo o mananampalataya ng iisang Diyos na mayroong Panginoong Jesucristo, isinugo ang Diyos Ama. Yan lang po yan. Kaya po may sulat doon sa ano. So, patuloy po tayo. Part 2. Israelite, the nation born. So from Abraham, nagkaroon siya ng pamilya, nagkaasawa siya, naging anak niya naman si Isaac, yun pong sa bundok, yung sasaksakin niya. Tapos si Isaac ay nagkaanak, ang pangalan ay Jacob o Jacob. Tapos hanggang sa dumami na, syempre po, dadami yan, di ba? Go and multiply. So dumami na po sila. So, yan nga po. The small family begins to grow and the major turning point is Abraham, grandson, yung apo nga po. Ito na nga talaga yung pinaka-major turning point. Si Abraham, bali, lolo, apo na po ito. Dito po nag-umpisa yun, yung kwento na yun, kung bakit po si Jacob napalitan ng pangalan. Yung pangalan niya from Jacob, naging Israel. Pinalitan. Ang Diyos po ang nagpalit ng pangalan sa kanya. Ano ba nangyari?
Kasi po, nung piliin sila ng Diyos, actually mababasa niyo naman po ito sa Genesis 32:22-32, pero pagingan ko lang po kayo. Kasi po yung meron po, nung pinili po sila, tambal po yan na anak ni Rebecca. Sabay silang nanganak ng tambal si Rebecca, kung saan yun nga ang mga anak si Esau at si Jacob. Kaso nga lang, merong propesiya na yung bunso daw yung panganay daw ang magsisilbi sa bunso. Eh sa custom po kasi ng mga hindi po nangyayari yan. Sa custom po ng mga Israelita ng unang panahon, mga Hebrew, hindi po angkop yun. Kung sinong panganay, siya po yung halos tagapagmana ng lahat. Hindi po yung bansa. May nagkabaligtad. Ngayon, si Rebecca, medyo may pagkatuso po yan. Ang nangyari po, yung asawa po ni Isaac, may pagkatuso po. So, ginawa niya, mas nagkaroon ng favoritism magkabila. Mas favorite ni Isaac si Esau. Tapos, kasi nga, yun yung custom eh. So, ginugroom niya. Si Rebecca naman, ang gusto niya, dahil nga ito sa propesiya, ang inaalagay niya si Jacob. Ngayon, so nagkaroon ng parang selosan, nagkaroon ng, yun nga, parang feud, yung dalawa. Hanggang si Esau kasi mahilig sa pangangaso eh, talagang action, pang outdoor, yung isa naman, si Jacob naman, ay madalas sa bahay. Kasama ng nanay niya, kasi nga mas malapit siya sa nanay niya kasi sa tatay niya. So, isa pa lang, mabilis na kwento, yung blessing ibibigay na ni Isaac. So, ginawa ni, pinagtulungan nilang i-deceive si Isaac kasi bulag na eh. So, inagaw niya yung birthright. Pinuwersa niya, bagaman may propesiya na siya nga eh. Na siya nga yung pagpapalain siya, kaso nga lang, parang minadali, inagaw niya na sa hindi tamang paraan. So, ang nangyari, nagkagalit yung dalawa, umalis dahil magpapatayan yung dalawa eh, si Esau at saka si Jacob. Lumayo itong si Jacob. Tapos yun nga, nagkapamilya siya, ang tagal niyang nawala, almost 20 years. Tapos nakapag-asawa pa nga siya eh, kung saan doon sa lugar na napunta siya. Kaso pinili niya, may napili siya babae na mamahalin niya. Kaso nga lang, sabi nung kasundo sila, sige magsisilbi daw siya ng 7 taon. Pagkatapos siya magsilbi ng 7 taon, ibibigay pa kukuha niya ng kamay ng minamahal niya. Kaso nangyari, pagkatapos ng 7 taon, hindi naman pala yun yung babae. Yung gusto niya, hindi naman pala yun na ibinigay sa kanya. So, nag-extend na naman siya. Another 7 years na naman. Kaso nga lang, ayun, nagkasalakuhan niya naman, kaya nagkaroon ng 2 asawa si Jacob. Nga lang, dumating ang pagkakataon na kailangan siya tawagin ng Diyos. Bumalik siya sa lupang pinanggalingan niya. Doon na siya natatakot na kasi alam niya haharapin yung kapatid niya na si Esau. Saan papatayin sila. Ayun, natutulog siya isang gabi, hindi maliwanag, bagaman may isang entity, aring anghel, ang naging kalaban niya ng magdamag. So nagbuno sila, naglaban sila, hindi eksakto kung paano. Wala pong description, mahirap na pong tumalon o magdagdag. So nagkaroon daw po sila ng pagbubuno hanggang umaga. So natigil naman yung kung saan, anong tawag to? Parang tinakip pa nga dinislocate yung bewang niya eh. Para tumigil kasi ayaw niya talagang bimitaw dun sa pagbubulo nila nung anghel man yun or Tapos hanggang ngayon, I won't let you go unless you bless me. So yun nga, nakita naman yung perseverance niya, yung humility niya, talagang yung sheer will niya, hindi siya sumuko. So doon naman, kasi first time na hindi may kinuha siyang bagay, ito kasi yung first time na may kinuha siya na pinaghirapan niya. Hindi sa pamamagitan ng panlilin lang. Talagang pinaghirapan niya. And worth it naman. At doon ibinigay naman sa kanya yung bagong pangalan. So, doon siya tinawag na from Jacob is naging Israel ang kanyang pangalan. So maganda po ang pangalan Israel.
Prince of God ba ibig sabihin actually na ano? Parang ganun po eh. Prinsipe ng Diyos, parang ganun ang pakicheck nyo na lang po either sa Google or ano. Tapos doon nga po, kaya niya po nito itang, kanya sita, kaya ito ko lang kundi minulang taon na, nagkita ito kantang kapapangan na kaya. Yaya pong Abraham, ano pala niya. O yung titula rin niya anak na, ano niya. Nagbulaging niya, ito nga, mawawala pila talaga. Hindi naman nagkaanak ng marami si Abraham, di ba? Ang nagkaanak ng marami si Jacob. Nagkaroon siya ng 12 anak na lalaki na yun na naging pillars ng Israel. Yun ang mga naging leader, naging head ng 12 tribes of Israel na buong bansang Israel. From there, doon sila natawag na, yan na, meron na silang identity. Meron na silang history and purpose. Meron na silang kultura kung saan matatawag ang bansa mo, hindi matatawag na isang bansa o isang nasyon kung wala kang kultura dahil yun po ang kaluluwa ng isang bansa. Ang kultura, kailangan meron kapag kakilala kung saan ka nanggaling, may identity ka, may nakaraan ka, at meron kang purpose. Ang isang bansa, parating gano'n. Hindi pwede matawag na isang bansa kung wala ka niyang mga yan. So, hindi lang sila basta pinag-uusapan o pagkakilanlan sa kanila eh. Galing sila sa lahi ni Abraham. Kundi yan nga, meron na silang structured na sila, established na sila. Identity na sila, may history and purpose na sila. That's when they become the people of Israel. So, part 3 naman po tayo. Nakukuha niyo po yung alam. So, yung ibig sabihin ng Hebreo, yung tumutuko yun dun sa origin nila. Yung galing ka nga dun sa, nag-cross ka sa ibang lupa. Wala kang tinatahan ng dating lupa. Mga outsiders, mga outcasts. Tapos, kailan sila naging bansa o tinawag na Israelita? Yun nga po, nung pinalitan ang pangalan. Ang pangalan ni Jacob naging Israel at pinangakuan siya ng Diyos na kung saan pagpapalain din sa kanya. Ang maraming binhi. Doon, yung 12 anak niya, doon din lalabas sa lahi na yon ang katawang gagamitin ng Panginoong Kristo. At yung 12 magiging anak ni Jacob na Israel na nga, the sons of Israel, yun na nga yung 12. Yun ang ilang pong mamuntungan ng 12 gareta, yung bansang Israel. 12 po, yung merong bansang Israel po, bubuha niya po ng 12 tribu. Habit po rin ito. 12 sons of Jacob or 12 sons of Israel. Jews. Ito na, ito yung medyo masakit-sakit ng panahon nila. Lapit-lapit na rin po tayo. Noong po nga ng panahon ni Solomon, United Kingdom yan eh. United Kingdom of Israel. Nagsama yan. Pero nung mamatay po si Solomon, ayun na po, doon na po nag-umpisa yung dividing kingdom. Nagkaroon na po ng Northern Kingdom na binubuo ng 10 doon sa 12 mga anak ni Jacob. Tapos dito naman po sa Southern Kingdom, yung natitirang dalawa. Yung Benjamin at yung Judah. Halos sumama na rin po pati mga Levitico dyan, mga Levitas. So yun nga, nung namatay si Solomon, nahati. Divided Kingdom na ang Israel. Kaya kung makikita nyo kahit sa history, merong yung 10 lost tribes of Israel, yung 10 lahing nawala doon sa mga anak ni ano. Bakit? Ano ba nangyari? Ayun, ito yung mga Northern Kingdom. Ayan, Iskar, Manasseh, Simon, Ruben, Gad, Dan, Naphtali, Aser, Zebulun, Ephraim. Yan yung binubuo ng 10 tribo. Mga anak to ni ano. Ito yung mga anak ni Jacob. Oh, tapos sila yung nagsama-sama, nung nag-divide yung kingdom, yung 12 magkakapatid, tahati sa dalawa. Yung 10, ito yung mga nagsama-sama. Ito yung mga tinawag na Northern Kingdom of Israel. Yan, sa mga Israelita, yung mga yan. Tapos ito naman, yung Southern Kingdom, yung Judah. Kung saan, dito po yung binubuo nung magkakapatid na si Benjamin at si Judah. Sumama na rin po dyan. Dyan na rin po kasi manggagaling sa lahi po ng mga Huda eh. Yung pagiging priesthood. Yung Leviticus.
Kasi limang libro po ang pinangahawakan ng mga Hudyo. Lalo na po ng Judaismo. Yun nga po yung 5 books. Kung saan napapaloob po ang buong kultura ng Israel, kung paano nilalang ng Diyos ang tao, Genesis, Deuteronomy, Numbers, Leviticus, ano ba bang Exodus. So yung 5 libro na yun, napapaloob ang buong istorya ng Israel. At yun ang pinangahawakan nila. Dahil yun yung covenant ng Diyos sa kanila eh. Dahil nakasama doon yung 10 tipan yung magkakatanggap nila eh. Kaya matinding-matindi ang pagkakaano nito mga to, pagkakatanim. Alam nila ang kasulatan. Hindi mang to mga to. Dahil hindi lang nila alam, nasaksihan po nila. So nahati po, 10 plus 2. Kaso yung 10 tribes po nagkawatak-watak eh. Yung pong napunta sa Northern Kingdom. Tapos po yung Northern Kingdom, sino bang ang Northern Kingdom, merong sumakop sa mga yan eh. Kung saan doon sila nag-scatter, doon sila nabuo. Kasi ang Southern Kingdom, hindi ko na gano'ng natatandaan. Pero hindi ako nagkakamali, sa Southern Kingdom, yung Jerusalem, yung Judah, ang tumali dyan ng Babylonian Empire eh. Yun ang kung kailan nasira yung templo itinayo ni Solomon at ang Jerusalem nasira, na-distract. So, ang walang maayos na account kung anong nangyari dun sa 10 tribo, dun sa 10 magkakapatid. Yung napunta ng Northern Kingdom, nawala yun eh. Ito na lang po ang natira. Ito na lang ang remnants ng Israel. Ang 2 lahi na galing po ng Judah, ang Benjamin at ang Judah. Sila na lang po ang natira. The lost tribes of Israel, the lost 10 tribes of Israel, yun po ang nawala. Not knowing what happened to them. So, ang ibig sabihin po ng at this point of time, yung nga pong salitang Jewy galing po dahil sila lahat ay nag-originate from Judah. So, Jew. Tinawag na po silang Jews from the word Judah itself. Dahil din na lang nga po ang natitira. Dahil binubuo sila ng 2, ng Benjamin at saka ng Judah. Tapos pagkatapos silang sakupin ng Babylonian Empire, so nag-scatter na naman sila. So halos ang mga natira na lang po ang mga taga-Judah. Halos sila na lang po yung mga remnants, mga survivors. And from the word itself, they call themselves pala na Jews. So doon nag-originate yung word the Jews. At ayun, during and after this period, the word Jew become prominent. So yun ang itinawag sa kanila. Yan. Jews and Israelites. At this stage, the identity is no longer tied to tribe or territory, but rather it represents the continuation of those who endure exiles and carry their faith forward. So yun nga, tinawag sila, naging bansa sila nung tinawag silang Israel. Kaya ang pangalan naman sa nila is Israel. Pero dapat tatawagin sila Israelites, di ba? Hindi. Tinawag silang Jews kasi nga hindi na sila kompleto dahil yung 10 tribes na wala. So ang natira na lang ay yung mga taga-Judah. So hindi na sila. Itong mga na to, Israelita pa rin naman yung mga Judah. Kasi yun yung bansa nila. Sama-sama sila, 12 sila, di ba? Nung tinawag silang Israelita, kaso nawala yung 10. Natira na lang 2. Kaya na naman yung mga remnants, yun nga, yung mga natira-tira sa exile, yung mga survivor, at galing din naman sila sa tribo ng Judah, doon na sila tinawag na Jews na Hudyo. Doon po sila tinawag ng ganung pangalan. Hindi na Israelita dahil hindi na sila buo. Wala na po yung 10. Yun lang po yan. So, recap na po tayo. So, dito po, dun sa Hebrew, nung tinawag silang Hebrew, patapos na po tayo. Wala pa silang identity. Hindi pa sila bansa. Galing siya mula kay Abraham na galing ng Iraq, pumunta ng Canaan. Canaanites. O, tapos, kailan naman sila naging nation form?
nung nagkaroon na, di ba, nung pinalitan ng Diyos yung kanyang, pinalitan yung pangalan ni Jacob. Dahil nga, first time ever na may hiningi si Jacob na pinaghirapan niya hindi sa pamamagitan ng deception. So nakita naman yung shirwin niya, yung niya, sa pinalitan ng Diyos yung pangalan niya. At yun nga, sa kanya manggagaling yung mga lahi. Magkakaroon siya ng 12 anak at tatawagin mula na yon si Jacob bilang Israel. And the sons of Israel will become the 12 pillars of Israel. Sila nga yung magiging mamuntukan ka rin ng 12 tribu na rin Israel. At yun namang Hudyo, dahil wala na nga yung 10, wala na dun sa 12 yung 10, ito na po yung mga tira-tira na nanggaling naman po sa tribu ng Juda. Kung saan, bagaman Israelita, pero dahil wala na 10, pero kung nandyan pa yung upa sila 12, tatawag sa kanila Israelites. Hindi sila tatawagin Jews. Kasi magsiselos yung 10. O kaya na lang sila tinawag na Jews kasi ito na lang natira. Yung tribu ng Juda. Israelites sila pero Jews na lang. Pero kung kumpletong 12 yan, inuulit ko, tatawagin sila Israelita. So ito, ganito. Si Abraham sa Isaac, Hebreo sila, hindi sila Israelita, hindi rin sila Hudyo. Kasi hindi na nila inabot yung panahon na yon. At saka yung formation ng nation na sa Israelites. Si Moses at Joshua, Israelite sila, pero hindi sila Hudyo. Kasi buo pa nga yung 12. Eto na, ang Panginoon sa Kristo, si Joseph at saka si David, ay mga Hudyo na. Kasi nga, lumitaw sila, wala na po yung 10. Yung 10 tribo. Yung 10 tribes. Oo, yung 10 tribes of Israel na wala. Ang natira na lang, pagkatapos ng Babylonian Empire, ay mga tira-tira na lang po ng Huda. Kung saan, Israel ang bansa, pero yung mga tao hindi tinawag na Israelite. Tinawag na lang ng Jews. So, doon nanggaling po yung salitang Jews. Pero sa panahon natin, meron pa bang ganon? Meron pa bang Hebreo, Israelite o Jews? O dito po, babasahin na lang natin. Ano pa ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Tatapot ngayon, dumating na ang pananampalataya. Ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Yun po yung 10 utos. Sapagkat tayong lahat, papalitan ko lang po, sapagkat tayong lahat, sapagkat tayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na sa atin ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihi si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man. Walang magiging alipin o malaya man. Walang magiging babae o lalaki o babae man, sapagkat tayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung tayo ay kay Kristo, tayo ay binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako ng buhay na walang hanggan. So, titignan natin, merong Hebrew, Israelite, Jews, and Christians. Salamat tayo na isama tayo doon bilang binhi ni Abraham. Wala nang hindi, wala nang ano. So, yun lang po. Sana kayo paano nakadagay po. Maraming salamat po sa ating lahat. Yun lang mga po. Salamat, Brad. Isang awitin pa po bago ang commemoration tayo ni Brother Feliciano ni Bongkalan. Sa page 169. Left thine own way, Lord. Left thine own way.
Have thine own way, Lord. Have thine own way. Ready? Sing. Have thine own way, Lord. Have thine own way. The heart the Father, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord, have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in thy presence, humbly I bow. Have thine own way, Lord, have thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power, all power, surely is thine. Touch me and heal me, Savior divine. Have thine own way, Lord, have thine own way. Hold over me, absolute sway. Fill with thy spirit, till all shall see Christ only always living in me. Ay, may dala ako dito sa commemoration pa ng Brother Feliciano, Brother Bong. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Ngayon po ay dadako naman po tayo sa commemoration ng ating Panginoon. At bilang ating patunay po, magbabasa po ako dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23, 24, patuloy po hanggang verse 26. Ganito po ang ating patunay. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Tayo po'y manalangin. Amang banal Diyos namin, makapangyarihan sa lahat, narito po ang tinapay na walang levadura, sumisimbolo sa katawan ng aming Panginoong Yesus. Ama, basbasan niyo po ang nasabing tinapay. At linisin mo po ang aming mga puso at isipan. Patawarin po kami sa nagawa namin pagkakasala upang ang bawat isa sa amin ay maging karapat-dapat sa pagtanggap po. Habang pinagpuputol-putol po namin ang tinapay na ito, kami po ay patuloy na naging ipagkaisa sa iglesia ng aming Panginoon hanggang sa muli niyang pagdating. Lahat pong ito, Ama, ay aming idinudulog sa banal mong harapan sa pangalan lamang po ng iyong bugtong nanak na si Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
Atin pong ipagpapatuloy. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos ng maghapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Muli po tayong manalangin. Amang banal Diyos namin, makapangyarihan sa lahat, narito naman po ang saro na may katas ng ubas na sumisimbolo sa bagong tipan ng aming Panginoong Yesus. Mabasbasan niyo po ang nasabing katas ng ubas at patuloy mo po kaming patawarin sa nagawa naming pagkakasala upang kami nga po ay maging karapat-dapat sa pagtanggap nito. Habang iniinom po namin ang nasabing katas ng ubas, kami po ay patuloy na nakikipagkaisa sa bagong tipan ng aming Panginoon hanggang sa muli niyang pagdating. Ang lahat pong ito, Ama, ay aming idinudulog sa banal mong harapan sa pangalan lamang po ng iyong bugtong na si Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ilan linggo na sila. Tanong natin mamaya. Mulat na. Sa buwan. Dadalawang buwan. Puntahan yun. Problema. Ito naman ako. Si Galing.
Magandang umaga mga kapatid. Ngayon po'y dadako naman po tayo sa banal na ambagan. Gaya ng dati bago natin ganapin ang banal na ambagan, ay tayo ay magbabasa ng ilang talata bilang patutuo. Dito sa unang Korinto, Kapitulo 16, versikulo 1 hanggang 2, at gayon din sa 2 Corinthians, Kapitulo 9, verse 6 and 7. Ganito ang nakasulat. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyo gaya ng inutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang giniginhawa upang wag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparehang ko. Datapwat sinasabi ko, ang nag-aasik na bagyana ay mag-aani naman ang bagyana, at ang nag-aasik na sagana ay mag-aani naman ang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasal ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Manalangin mo tayo. Amang banal, narito pong sa labing nalikom sa araw na ito bilang aguloy, paspasan niyo po, Ama, upang magamit namin sa ikabubuti at ikaulad ng iglesia sa daming ito. Pagpalain niyo po kami, Ama, sa aming mga trabaho, at ang aming mga kapatid na walang trabaho, ibigyan niyo po sila ng mabuting gawain upang makapagambag sila sa ganitong pagkakataon. At ang lahat ng ito, Ama, ay aming ipinaabot sa inyong banal na harapan sa pamamagitan ng bugtong na anak na si Kristo Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Isang awit din pa po bago ang mensahe ni Brother Vince. Amazing Grace. Amazing Grace. Ready? Sing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved.
I have already come. This race I draw me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first begun. Ay, pinadala ko din sa mensahe pa namin, Brother Willie. Magandang umaga mga kapatid at maraming salamat po tayo nag-aaral sa ating katungkulan sa bawat unang araw po. Mensahe po. Kung napag-usapan po natin ngayon, ito po yung sinabi ni Pablo sa Corinthians. So bago po natin umpisahan, parang background lang po. Ang Corinthians po kasi, isa yan sa pinakamaunlad na lugar ng panahon na yun. Komersyo, hindi lang komersyo, pati yung mga bisyo. Ngayon, yung mga tao doon, parang ano sila parang entitled. Parang yung mga Amerikanos na sabi. Las Vegas. Parang mga entitled sila, parang karapatan nila lang ng mga bagay. So, gano'n sila po doon. Ngayon, may na-convert naman si Pablo, may mga Kristiyano. Kaya lang, yung mga tradition nila, no? Dahil maulad ng bansa nila, meron silang yung mga social responsibility nila, yung social gathering nila, lahat-lahat. Kung napansin nyo, kung nagbabasa kayo, di ba? O kaya, nasabi na minsan din dito, no? Even yung Lord's Supper nila, o yung kanina, yung katatapos na ginawa nila, ang ginawa natin, magkaiba. Merong iba yung kinakain ng mayaman, iba yung kinakain ng mayaman. O, ano ba yun? Kaya nung dumating si nakita niya naglalasing, nagiinuman, nagkakainan eh. Talagang literally na supper. Kumakain. So, sinabi niya, wala pa kayong bahay. Pag siuwi nga kayo, doon nyo gawin ang mga ginagawa niya. So, ganun sila. Tapos, meron silang mga activities na dahil nakahalo na yung mga pagan, yung mga pagano, yung mga walang, pag pagan kasi walang Diyos po, mas nasabi ko na ito. Nakikisama na sila. Parang tayo. Diba? Ako nga, nilolo ko, binibiro ko yun ba? Bawal magpaganda sa piyesta. Pero magpamiesta, hindi ba? So, ganun na sila, no? So, ngayon, ang pinag-usapan dito is yung pagkain. Basta na kahit mga pagano yung nag-aahin o nagpipiesta, yung mga Kristiyano doon, nakikisalim na. Sige, kain na. Kaya nga sinabi niya, di ba? Sa 1 Corinthians chapter 10, tapos 1. Actually, ang pinag-usapan po natin ngayon, yung 1 Corinthians chapter 10. Kaya lang, pupuntuin ko yung verse 23. Inuwento ko lang po yung buong kaganapan niya. Niremind nga sila doon eh. Sabi niya, yung Bible study kanina, kung paano nanggaling yung libro, no? Israelite yung, sabi nga, alam niyo ba, kayo nabautis mo kayo nung tumayit kayo sa dagat, di ba? Sa ulap at sa dagat, nabautis mo kayo. Pero bakit ganyan pa kayo? Hindi niyo sinusunod yung utos ng Diyos. Kaya nasabi ni Pablo sa kanila eh. So, kaya niya, doon sabi niya, kung kakain kayo, sabi niya, o kung may inahin sa inyo, huwag na kayo magtanong. Kainin niyo na lang. Pero pag sabi niya, ito, naihandog ko na kay San Juan, kay San Roque, kay San Pablo, kay San Agustin. Yung sa Quebiawan, sino pa yung patron na sa Quebiawan?
Yun na. Huwag niyong kainin, sabi niya. So, maingat po tayo. Pag ganun, hindi naman ano yan eh. Hindi naman sinasabi, kainin natin lahat ng pwede kainin. Pero pag sinabi sa'yo, ayan na, yan, dugo na yan. Huwag na po kainin. Yun po yung bawal pagdating sa pagkain. So, ano po yung pag-usapan natin? Sa magandang umaga po muli. Ito po yung sa 1 Corinthians chapter 10 verse 23. Ano ba yung sabi? Lahat ng mga bagay ay matuwid. Ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid. Ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. So dito niya sinabi, si Pablo sabi niya, sige sabi niyo, okay naman yan ang ginagawa niyo, sabi niya. Matuwid naman yan. Okay naman yan, sabi niya, tanggap naman ng lipunan yan. Tanggap naman ng batas yan, di ba? Kasi kung gumagawa ka ng hindi labag sa batas, kakasuhan ka, di ba? Kaya lang, yun naman ginagawa nila, ina-accept ng batas nila nun. Kaya sabi niya, matuwid yan. Kasi tinatanggap ng batas. Pero sabi niya, kung hindi naman makapagpapatibay, yan. So pananampalataya na pumapasok nun. Huwag niyo gawin. So, doon niya sinabi. Kasi, yung nga sabi ko, di ba, well, sabi natin, proud sila, no? Parang mayayabang yung mga taga-Corinto nun. Well, of course, mayayaman. Mayaman yung lugar nila. Kaya nga sabi dito, sabi nga, parang ganitong pagkasabi niyan eh. I have the right to do anything. Yan po, you say. But not everything is beneficial. So, kung hindi naman dapat, huwag kong gawin, di ba? Pwedeng gawin, basta hindi bawal sa batas. Example, nasa batas ang magsugal, di ba? Okay. Basta 21 years old and above ka, at may pera ka, pwede ka magsugal. Pero sa atin, nakakapagpatibay ba yun? Hindi, di ba? Kung isang miyembro o tumatayo dito, nakita nyo, nasa Royce. Diba? Nasa HUD. Diba? Ano yung isipin nyo? Hindi ko naman pwede sabihin din, nagre-relax lang naman ako eh. So, pwede yun. Matuwid yun. Kasi yung tax na kinukuha sa akin ng gobyerno, ginagamit sa medical mission, PhilHealth, lahat-lahat, di ba? Sako, Piaka, o ano naman yan. So, matuwid na, pero dapat ba? Yun ang sinasabi ko. Sabi nga niya, mayroon akong karapatang gumawa ng anumang bagay. Sabi niyo, ngunit hindi lahat ng bagay ay makikipaginabang. Yun po ang gusto ipunto ni Pablo. No, alam niyo ngayon nangyayari din sa atin yan, di ba? Kaya, sabi nga, no? Yung mayayaman, nakikita natin, nakaseparate sa atin. Hindi man natin sabihin, mayroong discrimination. Unfair nga, sabi nga, yung buhay daw ngayon, unfair. Yan, totoo. Kasi hindi naman ito yung perfect na buhay. Hindi naman ito yung perfecto. Diba? Nakikiraan lang tayo. Sanglibutan nga tawag eh. Pag narinig natin yung salitang sanglibutan, anong narinig? Anong naisip natin? Peace ba? Na? Kapanatagan ba? Kasayahan ba? Hindi. Pag narinig mo yung salitang sanglibutan, sigurado, karumalduman yung pumapasok sa isip mo, di ba? Sabi nga niya, ito po, so parang i-discuss lang po natin kung anong gusto ni punto ni Pablo. Kasi baka tayo nagagawa rin natin ito. Ang talatang ito ay isang malalim na paalala para sa atin tungkol sa balanse. Yan, no? Iba-balance natin yung ginagawa natin na inakala natin matuwid, pero hindi naman pala nakakapagpatibay. So ibabalansin natin ngayon ng ating kalayaan kay Kristo, yun. Kasi malaya tayo, di ba? Nung bang nabautismo kayo, meron kaming binigay na ordinansa sa inyo. O tayo, lahat. Nung nabautismo tayo, wala tayong ordinansa na huwag mong gawin to, huwag mong gawin to, huwag mong gawin to, huwag mong gawin to. Yung nasa Bible, di ba? Yun ang binaba. Kaya lang, malaya po tayo. Di ba? Ano sabi niya? Sa pamagitan na sa balanse sa pagitan ng ating kalayaan kay Kristo at responsibilidad. Ayun. Yung kalayaan, may kaakibat pong responsibilidad yan. Diba? Parati pong may responsibilidad yan. Ayun, no? Kaakibat nito. Si Pablo, manunulat ng ngayon na ito, na sa mga taga-Corinto ay nagsasalita, isang komunidad na pinahalagahan ng kanilang kalayaan. Yun.
proud tao yung mga Korintia eh. Nagawin ang anumang bagay. Ang ating kalayaan ay tunay na malawak. Yes, malawak po ang kalayaan natin bilang mga Kristiyano. Wala pong pumipigil sa atin. Hindi na, kaya lang sabi niya, hindi na tayo nakatanikalan ng kautusan. Sabi nga nang na-mention kanina, yes. Hindi na tayo nakatanikalan. Kasi noon, pag nagkasala ka, ano gagawin? Papatayin ka. Di ba? Lahat ng sa 10 na yun, isa lang ang gawin mo, patay ka. Eh dito, what? Hindi, di ba? Ang magano, hindi ka mapagtago nga eh. Nagkasala ka. Ang ating kalayaan ay tunay na malawak, sabi niya, hindi na tayo nakatanikalan sa kautusan, kundi malaya na tayo sa biyaya ni binigay ni Kristo. Exactly. Gayunman, binigyan din ni Pablo na hindi lahat ng bagay, yun ang sinabi kanina, na naaayon sa batas ay kapakipakinabang o kapakipakinabang. Kapag pinag-isipan natin ito, hinahamon tayo nito na isa-alang-alang ang mga dahilan sa likod ng ating ginagawa. Ginagawa ba natin ang mga bagay para sa ating kapanganan? O nakikipag-ugnayan lamang tayo sa ating kalayaan? Yung bang ginagawa natin, talaga bang ginagawa natin para sa iba o para sa ating kaligtasan? O para lang sa ating kalayaan? O sa ating kasiyahan? Diba? Sabi niya, hindi naman lahat ng, sabi niya kanina, gayon man, binigyan din na ang mga bagay na ayon sa batas ay kapag-ipakinabang. Maraming batas po na legal sa tao, pero hindi kapag-ipakinabang. Kasi nasabi ko tayo yung sugal. Well, siguro, kung yung pera mo sobra-sobra na, wala ka ng paglagyan, kapag-ipakinabang sa iyo. Kasi nagagastos. Number 2, divorce. Di ba? Bahalin po yun. Batas po yun. Pero tayo hindi natin sinusunod. Ano pa, yung pinakamatindi, abortion. Diba? Pumapatay ka na. No? Sa US, 50. Ang kalahati ng states, tinatanggap na yung abortion. California, Colorado, Maine. Yan. Mayroong abortion yan. Diba? So, batas po yun. Pag nandun ka sa lugar na yun, ginawa mo yun, hindi ka kakasuhan. Hindi ka kakasuhan ng state. Kasi nga, batas nila. Diba? Dito, hindi pwede. Okay, for example, nandun ka. Okay. Isa kang Kristiyano, isa kang manangaral, miyembro ng Church of Christ, gagawin mo ba yun? Nakakapag-ibay ba yun? Of course, may utos sa Roma, sumunod tayo sa batas. Kaya lang, pansinin natin, ano bang mas matimbang, yung batas ng tao o yung batas ng Diyos? Siyempre, yung batas ng Diyos ang susundin natin. So, kaya ko lang po ini-emphasize ito. Tignan po natin yung ating mga ginagawa sa araw-araw, di ba? Baka gusto lang nating i-justify para lang sa ating kalayaan, para sa ating kapakinabangan, pero sabi nga kanina, hindi na nakapagpapatibay. At lalong-lalo na kung nakakalabag tayo sa kautusan ng Diyos at nakaka-inganyo pa tayo sa ibang miyembro para manghihina. Yun po yung napakaiba. Sige. Apostol Paul addresses. Ito po yung gustong talakayin ni Pablo dun sa sitas na yun, o kaya dun sa Korinto. Actually, sa lahat ng Korinto, from chapter 1 hanggang lahat na yun, yung Christian freedom, binibigyan niya ng diin na yung Christian freedom hindi absolute. Ano yung hindi absolute? Hindi siya ganap. Hindi total. Para bang pag may freedom ka, lahat na kaya kong gawin. Yun eh. Hindi po absolute. Mayroong limitasyon. Ang sinasabi ni Pablo, may limitasyon yung freedom po natin. Hindi siya ganap o absolute na tinatawag. Then yan, yung personal conscience. Yan. Gamitin naman natin to. Pag medyo nakokonsensya ka, di ba? Minsan yan yung yan yung parang pumipigil sa atin ay yung sinasabi nila, mayroon ng guardian angel, mayroon ng bago tayo sa akin na pinagsasabihan ako. Di ba sabi niya,
Yung angel daw nandito sa kanan eh. Yung nasa kaliwa. O sinasabihan ka, gawin mo to. Huwag mo gawin yan, kung gawin mo yan. So, gamitin natin yung personal conscience natin. Kung alam natin, kahit sa konsyensya man lang, konsensya ka, na hindi mo dapat gawin, huwag mo nang gawin. Diba? In case of doubt, sabi niya, don't. Kasi, yan yung unang, alam niyo ba, yan yung unang naranasan ni Adan at Eva nung kainin nila yung prutas na pinagbabawal, di ba? Oo, yung nalaman nila yung mabuti at masama. Ayun, nagkaroon sila ng conscience. At personal conscience, nalaman nila na hubad sila, di ba? Siguro nung actually yan, nung nasa paraiso sila, talagang wala silang damit. Kasi nung makain nila napansin nila, hubad pala sila. Then, ito na yun, community responsibility. Ano? Sa madaling salita na yan, yung pakikisama. Yan yung pakikisama eh. Halika. Alam mo sa atin, hindi natin sinasabing totally bawal yung uminom. Although maraming church na pinagdidipitahan. Yung iba, kahit umawak ka man lang ng alak o any alcoholic drink, bawal. Eh sa atin naman, sabi, hanggat maaari, iwasan tayo dun sa huwag kang magpakalasin. Huwag mong gamitin. Huwag sobra. Kasi di naman natin mababasa na lahat. So, mahabang pagdidiskusuhan po yung pagdating sa alak. No? Hanggat kung pwede, huwag na tayong minom para sigurado, para lang yung sigarilyo yan, di ba? Yan yun. Pero, yung paglalasing, yun talaga yung bawal. Dahil yan ang naksulat eh, di ba? Huwag kang paano sa alak. Marami yan. Isa pag-uusapan natin yan. Okay, example. Naliwanag naman, okay, malaya ka, sabi mo, isang lang. Naimbita ka ng kapitbahay mo. Only ka shot ka lang. Nandun ka naman sa daan. Nasa kalsada ka. Di ba? Gusto mo lang magkaroon ka ng community o yung pakikisama mo. Diba? Hindi mo po pwede yun. Ngayon, yung piyesta dun sa Apong Europe. Yung sayawan sa daan. Alam makipagsama, Kristiyano ka, sumama ka naman, nakipagsayawan ka rin. So yun. Parang ang ginagawa mo, mabuti naman, social responsibility yan. Ang ibig sasabihin, huwag tayong makiayon dun sa hindi nararapat. Huwag naman natin sabihin huwag natin sabihin, masama kayo, may impyerno kayo. Wala po tayong karapatan magsabi sa isang tao na pagdating sa kaligtasan. Ang Diyos lang po ang nakakaalam nun kung sino maliligtas. Huwag mo sabihin, may impyerno kayo. O kami lang. So, marami. Yung community responsibility, marami to. Minsan, ito yung sinasabi nilang pakikisama. Di ba? Para lang hindi ka mapuna, hindi ka lang pag-usapan ng kapitbahay mo o ng mga kaibigan mo, magkikipagsangayon na tayo. Diba? Kahit mali o hindi tama yung ating ginagawa. So, maraming mga bagay po yan. Yung mga kasama na, sabi niya, nagpunta ko ng sabong eh. Hindi naman ako nagsasabong, nanonood lang ako. Pag may nakita sa'yo, sino mo maniniwala? Diba? Hindi naman ako nagpunta ng casino para magsugal. Nanonood lang ako ng slot machine. Hindi na pala uso yung ganun. Usputan na lang. Diba? So, yung po sinasabi natin, i-balance natin. Sabi niya, ang pagiging legal, ay hindi nangungulugan, nabubuhay tayo ng tama. Hindi ibig sabihin legal. Kasi minsan, yung batas ng tao, binabaluktot eh. So, ang pagiging legal, hindi nangungulugan na nabubuhay tayo ng tama. Ito, ang espiritu na gumagabay sa atin, mga pagpipilian ng ang mahalaga. Sa makatuwid, dapat nating palaging suriin kung ang ating kilos ay nagpapatibay sa iba o naglilingkod lamang sa ating sarili. Yung kanina, di ba? Nagpapatibay ba sa atin? O lalo na sa iba? O talagang sa sariling pakinabang lang natin ang ating ginagawa? Then, we pretend na parang wala tayong kasalanan ginagawa. Sabi nga doon sa Ecclesiastes chapter
12:13, di ba? Tulad tayo, pati yung kuble, yan yan, pati yung kuble, may kuble, nakatago. Di ba? Kahit nakatago, kahit hindi alam ng kahit sinong tao na ikaw lang nakakalam. Pero pagdating sa paghatol, sabi niya, yun ang kuble. Sabi niya, ang ating kalayaan ay hindi isang dahilan para sa pagkamakasarili, kundi isang plataforma upang maglingkod sa iba. Alalahanin natin na ang kalayaan ay may kakibat na responsibilidad. Sinasabi ko na mahalin at suportahan ng isa't isa. Kanina parating yung napapansin, isa't isa, kapwa, di ba? Kasama. Kasi yun ang sinasabi ng Panginoon, di ba? Kung sabihin niya yung dalawang mahalagang utos, mahalin natin ang Diyos, ang buong puso natin, then mahalin mo yung kapwa gaya ng iyong pagmamahal. Kasi kasama yan eh. Di ba? Yung pakikipagkapwa natin, pakikisama natin. So, hindi pwede yung tayo lang. Kaya lang, parati natin sinasabi yung ating mga kasama. Sabi niya, tulad ng isinulat ni Pablo, ipinapaalala niya sa mga taga-Korinto. So, talagang specific siya, taga-Korinto eh. Ang tunay na kalayaan na nagbibigay sa atin ng kakayahan, gumawa ng mga pagpipilian na sumailalim sa pag-ibig ni Kristo. Binibigyan din niya ang kahalagaan ng pagtanggi sa ating sarili. Pagdating sa paggamit ng kalayaan ito, hindi kayat ang mga tagasunod ng layunin ay upang patibayin, hindi upang masaktan. Kapag pinag-iisipan natin ito sa ating buhay ngayon, ang alituntunin nito ay nananatiling may kaugnayan. So, ito po nakalagay. Dapat natin tanungin ang ating sarili kung paano makaka-influensya ang ating mga kilos sa mga taong nakapaligid sa atin. Tayo ba'y katitisuran? Ito yung matindi, di ba? Tayo ba'y katitisuran? O tayo ay mga daluyan ng biyaya at patulan? O tayo yung pagmumulan ng biyaya ng tao? Kaya sabi nga, be a blessing to others. Maging sana yung nakikita nila sa atin, nagiging pakinabang. Hindi yung tayo katikisuran. Alam niyo mo, isa pong mabigat na kasalanan na pag ikaw o tayo ang naging dahilan ng pagkatison ng isang Kristiyano, naging anak ng Diyos. Kaya kahit yung mga tumatayo dito, napakahirap na mali ang iyong iaaral. Kasi nasabi, di ba? Tayo ang ilaw, tayo ang asin, tayo yung nababasa ng lahat ng mga tao. Yan po yung sinasabi dyan. So maging example tayo. Kaya si Pablo, although mahirap man, no, nung siya'y ma-assign, no, o nung sulatan niya yung mga Korinto, pero pinagpilit niya. Kasi alam niya eh, alam niya yung kakayahan ng mga taga-Korinto. No? Mayayaman sila, halos hindi na, parang wala silang pakialam eh, sa mundo. Kaya lang, sa pagpupursigi ni Apostol Pablo, nakikayat na rin yung marami doon sa Korinto. Kaya lang, mahirap. So, balikan po natin. Ang sabi niya, lahat ng mga bagay ay matuwid. Tama. Ngunit, hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid. Ngunit, hindi lahat ng mga bagay ay mga pagpapatibay. Bakit kung natin inuulit ito? So, siya sa atin natin, no? Minsan, gina-justify natin yung ating ginagawa. Lalo na pag sinasabi natin, alam naman ito eh. Naiintindihan naman ng Diyos eh. Bakit natin pinaiintindi? Of course, naiintindihan ng Diyos. Alam ng Diyos, alam naman lahat. Pero yung gagawa tayo ng hindi tama, tapos sasabihin natin, naiintindihan naman ng Diyos. Hindi po, di ba? Para tayo nag-uutos dun sa Kanya. Ito, kaya yung kasunod nito, kanina, 10:23, di ba? Ito yung 10:24. Huwag hanapin ni naman ang kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kanyang kapwa. Parating kasama yung kapwa eh. Kasi dito tayo nakikipagsalamuha. Ibig sabihin, pag hindi ikaw, sigurado kapwa mo. Anak mo man yan, nanay, pamilya mo yan. Consider siya sa kapwa. Diba? Dahil hindi ikaw yun.
So sabi niya, how we follow, kung paano tayo sumunod, paano natin mahalin, paano tayo, yun nga, no, i-obey ang salita ng Diyos, yun ang matter. Kaya sabi nga po dito, verse Samuel 15:22, sabi niya, ngunit ang bayan ay kumuha sa samsam ng mga tupa at mga baka na pinakamabuti sa mga itinagang bagay upang ahin sa Panginoon mong Diyos ay sa Gilgal. Actually, may kasunod po ito eh. Ang sabi niya rito, mas gusto ng Diyos ang pagsunod kaysa hahin. Paghahain. Naputol lang. Mas inahanap ng Diyos yung pagsunod mo sa kanyang mga salita kaysa pag-ahain ng iba. Diba? At dito, sa Colossus 3:17, at anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. So, ito po, kasi din natin, sabi niya, lahat ng ginagawa. Yung sa Santiago, sabi niya, pag mayroon kayong plano, parating yung sasabihin, sana loobin ng Diyos. Yun ang utos sa bagong tipan sa atin eh. Ano man ang plano natin, ano man ang gagawin natin, ano man ang gusto natin gawin, sana, parating sinabi niya, loobin ng Diyos. Diba? Ganon yung pagkasabi doon eh. Tama po itong sinasabi niya. Huwag tayong magplano na sarili lang masasabihin natin kung kahit anong mangyayari ito. Talagang gagawin ko to. Hindi po mga kapatid. Parati nating isama. Sana luluhubin ng Diyos. At ito sa Mika, chapter 6 verse 8, sabi niya, kanyang ipinakilala sa iyo o tao kung ano ang mabuti. Pinakilala naman sa atin ng Diyos yan. At ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo? Ito po ang hinihingi sa atin. Kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad ng may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Kababaan, no? Kaganapan, na may ibigin ng kaawaan. So, yung kaawaan, ibig sabihin, mamahalin mo yung kapwa mo. At kababaan, kasama ang ating Diyos. Ito po yung gusto. No? Actually, marami tayong mababasang sitas, di ba? Pero dito pa lang, no, sa lumang tipan, sinabi na niya kung paano tayo dapat lumakad. Diba? Hindi tayo mag-a-assume. Kailangan yung naaayon sa gusto po ng ating Panginoon. At dito, ito yun, no? Ito yung mga sinasabi ko kanina na nag-a-assume. Roma chapter 10, verse 1-3. Ano sabi niya? Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas sapagkat sila'y pinatutuanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos. Sabi ni Pablo, mayroon silang pagmamalasakit eh, di ba? Datapwat, sabi niya, hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na may tayo ang sarili kanila, ay hindi sila napasako sa katwiran ng Diyos. Ito yung sayang eh. Di ba? Marami nito eh. Marami yung nagmamalasakit sa Diyos. Di ba? Nakikita natin. Akala mo banal. Nagbabanal-banalan. Pero sabi niya, hindi sila napasa. Sayang eh. Sayang yung hirap. Sayang yung effort. Sabi nga, di ba? Sayang yung effort. Pero, o yung pagmamalasakit na sinabi, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, ito'y mahirap eh. Hindi mo na nga alam, pinagsusumakitan mo pang may tayo ang iyong sarili. So, anong mangyayari? Di ba? Talaga po maihiwalay po tayo sa Diyos. Pag pinagsisikapan, parang gumagawa tayo ng mga dahilan o reason or excuses, di ba? Marami tayong gumagawa ng excuses eh. Ay, sayang, sabi niya. Hindi ayon sa katwiran. So, sabi nga, no? Ito yung sabi ko kanina. Huwag kayong magbigay ng dahilan kakatisod.
sa mga Udyo man, o sa mga Grego man, o sa iglesia man ng Diyos. Hindi sa lahat ng tao. Sinabing Udyo, ito kanina yung Juda na sinasabi. Eh ngayon wala na. Wala na Jew. No? Yung Grego, yun yung mga walang Diyos siya. Tayo dati yan. At ngayon, ito, o sa iglesia man. Ano sabi? Huwag kayong magbigay ng dahilan ng nag-iisod. Maraming dahilan. Diba? Yung mga nakikita sa atin, magiging dahilan yan. Yung nga sabi, no, kung nakakapatisod yun kapag gagawin mo, huwag mo nang gawin. Kahit legal man yan sa batas ng tao. Kaya kung ang mahirap, ang matitisod, yung kasama mo dito o kasama natin sa iglesia. Di ba? Yun ang mahirap. Yung maging cause ka ng pagkatisod, yung kasama natin sa iglesia. Mas malaki po yung kasalanan natin. So, yung ibig po sabihin lang po ni Pablo dun sa 1 Corinthians 10, basahin niyo po. 1 Corinthians chapter 10, verse 1 hanggang 32 yan. Maganda po yung nakasulat lahat yun. Actually, kung may time kayo, basahin niyo yung sulat ni Pablo. Si Pablo kasi, siya po yung atasan sa mga hentil. Kaya, yung sulat ni Pablo, maintindihan natin. Kung sulat niya sa Corinto, sa Efeso, Galacia, maintindihan natin kasi yun yung gawa natin, di ba? Pero yung sa Hebrew, sabi nga, hindi natin alam kung sino yung sumulat ng Hebrew. Ang sabi, dati siyang Hebrew na naging Kristiyano. Kaya alam niya yung kustubre ng mga Hebrew. Kaya kung papasinin niyo yung Hebrew, kung babasahin niyo, puro pananampalataya. Diba? Pananampalataya ni Abraham, pananampalataya ni Noe. Bakit? Kasi yung mga Udyo, kulang pananampalataya, no? Lalo-lalo na sa Panginoong Jesucristo. Kaya yung kung babasahin mo yung Udyo o yung Hebrew book, minsan hindi nga parang hindi tungkol sa ating mga mga Udyo, yung mga hentil, na dati tayong hentil. Kasi tayo, mas matindi tayo eh. Hindi natin nakita ang ating Panginoon, pero naniwala tayo. Pero sila, nakakasama nila. Nakapagbiyaya pa sila. Tapos ipinako pa nila. Diba? So yun yung yun ang pagkakaiba natin sa kanila eh. Kaya kung yung Udyo, talaga yung sulat na yun para sa kanila yun. Kaya lang, matututo naman tayo doon. Kaya kung babasahin mo, puro pananampalataya. At doon, i-define yung meaning ng pananampalataya. Di ba? Saan? Nasa 11.1 eh. Babasahin mo, ano ang definition ng pananampalataya. Talagang dinidiktik nung writer na yun sa Udyo eh. Na ito dapat meron nyo. Yung mga hentil, meron sila eh. Diba? Nakita ni yan eh. Nakita ni Jesus Christ yan nung nangangaral siya. Yung mga hentil, may pananampalataya. So yun nga. Sa mga gawa natin, isipin natin na hindi lahat dahil ba legal sa batas ay gagawin na natin. Dapat po yung katanggap-tanggap sa ating Panginoon ang ating dapat gawin. So maraming salamat po at magandang araw po. Sige tayo. Closing prayer si Brother Priya. Muli gamitin ko sa page 97. Page the victory. And come along the hills of life. Ready? Sing. And come along the hills of life, here Christian soldiers rise, and press the battle ere the night shall veil the glowing skies. Against the foe with bells below, let all our strength be heard. Faith is the victory we know, that overcomes the world. Faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. His banner over us is love, our sword, the word of God. We tread the road
the saints above with shouts of triumph strut. By faith they like a whirlwind spread o'er every field. The faith by which they conquer death is still a shining shield. Faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. To him that overcomes the foe, my reign shall begin. Before the angels he shall know his name confess in hell. Then onward from the hills of light, our hearts with love aflame, will vanish all the hosts of night in Jesus' conquering name. Faith is the victory, faith is the victory, oh glorious victory that overcomes the world. Manatili pong nakatayo kung ni Brother William. Ama banal, Diyos naming makapangyarihan. Ama, maraming salamat po, Ama. At muli na lang po kami nakatapos sa aming pupuli upang ikaw nga po, Ama, aming sinamba sa Espiritu. Ama, maraming salamat po, Ama. Sa mga grasya at kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa amin sa maraming salamat po, Ama, sa kagalingan at sa kalakasan po pinagkaloob niyo. Ama, dalangin namin na patuloy po kaming gabayan patutay na sa aming mga trabaho, sa aming bawat gagawin, Ama. Kayo po ang mamuna, Ama, upang ang bawat sa puso amin ay di malis na landas sa inyong banal na puso. Ama, sa mga puso po namin ginagawa sa mga oras nito, Ama, na nagbigay po ng pag-aaral ka ng po sa mensaya. Dalangin namin na patuloy po silang gabayan, Ama, sa panonood po silang dalangin sa tama, upang kanila po maipahayag sa amin, Ama, ng malinis sa pulang kalikuan. At saan po mga tagapakinig, Ama, sa bawat salitang ginamit nila, dalangin namin na ito po'y tumimo sa aming puso at isipan, upang ito po'y aming magamit, Ama, sa pang araw-araw na pamumuhay. At amin din kung may bahagi, Ama, sa nag-aaral po po ng banal na kapilitan. Ama, patuloy po aming patawan sa aming mga bawat pagkakasal sa Ama. Linisin po ang aming puso at isipan, upang ang bawat sa puso amin ay maging karapat-dapat kung humalap sa inyong banal na harapan. Ama, sa mga kapatid po namin hindi nakaganda sa pagsamba nito. Kung sila naman po may problema kinakarapan na dalangin namin na bigyan mo po ito ng kalutasan. At kung sila naman po ay nasa balikat karamdaman o patuloy po nagpapagaling, Ama, dalangin namin na iuunang po po ang inyong mapagpalang kamay, Ama, at inyo po silang pagalingin upang sa susunod ng unang araw ng sa linggo, sila po ay aming makasama pumupuri at sumasamba sa inyong banal. Ama, sa ayon po yung pansamantalang pag-iwahe balin ng mga kapatiran, dalangin namin, ihatid mo payapa ang bawat sa amin sa aming tahanan. At datnan din po namin, Ama, ang aming mga pamilya na nasa mabuti. Ama, maraming salamat po, Ama. Paglahat po ng aming papulit pa sa kaibigan, ay aming pong pinakabot sa inyong banal na harapan sa tanging pangalan lamang po ng iyong tunanap na si Kristo Jesus na ito ng tagapagligtas. Salamat po. Welcome po pala ka, Brother Efren Paras. Manapatsyarin po ngayon na sa mga at yung pungeli, Brother Efren. Ganyan naman po, kaya tutugi po, yung magsalita po Brother Jim Roy ngayong Bible study at Brother Ian ngayong Messiah. Ulitan kaya po hindi katang pasalamat. Siguro po siya ngayon Sunday din ay pasalamat. Bad luck. June 20, after this coming Sunday then Sunday. Sana makapagkaganda po na para makapagperusip tayo. Kwento-kwentuhan. Kumustahan. Actually dapat 2 weeks ago pa po
at makatalingkuhin niya. Rin po financial tamo, salina mo po rin. Sabihan ko lang mo po, siguro, after na rin may nagawa, may improvement na recharge, yung pong latest, ito po itang kitang Jetmatic, booster, na panginabangan Something yan. itang tungkol ditak-dita ka repair, kaya naramtamo, at patuloy tayo pa po, nung namin pa yung agawa tamo kayo yung charge tamo. Bata mo, tamo naman po naman yung budget tayo. Ating pakinapang ng budget. Of course po, at yung Bible study po pala, may binalik pa ng dati, Wednesday. Wednesday po yung Bible study ngayon, 6 p.m. onwards. So, reta po available na welcome tama po. Kaya kaya tamang Bible study. So, mabilisan niya po ini. Inya po tauli pong mag-report. Inyang, I think, inyang first, after nitang kasalamat tamo, then pera tamo po is 212,280 and 35 centavos. So, reta po inyang pinarsiyan po balo po nung January ito, basta right after na po nitang kinatamong pasalamat, apin po rin nung pagtandaan nyo lang, 212,280 and 35 centavos. So, kita naman collection from March up to last, actually, kailan po kaya ni Rene, ang po retang last Sunday. Tane po ako po, isa saling whiteboard na malaki kaya ni Kevin, malaki ito na po retang collection tamo. So then total collection tamo is from itang January kita hanggang 2 weeks ago, 2 weeks ago. Kaya kasi kailan po kaya rin is 67,733. Summarize niya mo po itang lessening expenses tamo isa tsuketang miyabi na po itang po tauling paggawa tamo, total lang po nito is 12,910. So, in total expenses, 30,703. So, rin po man, pera ngayon natatalan tamo po na ila po kaya rin is 249,560 and 35 centavos. So, ilesyan po itang 12, babano po, gagawa kita, is 236,650 and 35 centavos. So, 236,000 lang po rin per tamo. 236,650 and 35 centavos. So, rin na po rin perang at supo kaya natamo na. Kaya po kaya bilhin yun pagpupulat ang last Sunday. So, siguro after na rin kaya, i-report ko na po. So, ang expenses tamo, maka-detail naman po kaya pang listahan tamo. Kami na nga bigay ka na ganun tamo. So, kung wala ko pong putang, wala ko pong muling putang o suggestion po, wala po, good day po, and may God bless us all po. Maraming salamat.